at ating pong mga kasama ngayon, nasa linya po nating telepono, Administrator Larry Lacson, NFA. Administrator, magandang umaga po. Hello? Administrator, hello? 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 Andiyan na ba si Administrator? Saglit lang mga kapuso. Ayan, ayan. At ito po'y tungkol dito sa food security emergency kasi bakit siya ang ating kakausapin? Abay, siyempre, dahil yung bigas nila ay para maluwag na mailalabas. Meron nga nagrereklamo ngayon, yung pagbebenta raw na sa LGU ng NFA, parang questionable. Mangyayari lang daw, dapat lang daw yung mangyari kung merong deklarasyon ng food security emergency. Kahapon po, nagdeklara ang National Price Coordinating Council, NPCC sa Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency sa bigas sa bansa. Maobligan na raw po ang NFA na maglabas ng buffer stock para patatagin ang presyo po ng bigas mga kapuso. Yan na, ipapalit po sa buffer stock ang locally produced rice para suportahan ang mga magsasakang mga Pilipino. Sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na posibleng mapababa ng hanggang 5 piso ang presyo ng bigas kung mailalabas po sa merkado ang buffer stock ng NFA. Ito na po si Administrator. Administrator, good morning po sa inyo, Administrator Lacson. Hello? Good morning Melo. Good morning sa mga taga-subaybay natin. Opo, ayan na. At anong tawag dito? Food security emergency. Ano pong aasahan natin? Gaano karaming bigas po at gaano kababang presyo po pwedeng i-alok ng NFA pag nangyari po yan, Administrator? Okay, ganito po, no? Just in case ito po ay madeklara ng ating secretary through the recommendation of the NPCC, ang nasasaad po dyan ay pwedeng ibenta ni DA ang stocks po ni NFA. No po. As to the price, ano po yan? It will be decided by DA and eventually decided by the NFA Council kung magkano po ang presyo niyan. As it is right now, ang current selling natin sa ating mga DSWD, OCD, and other agencies ay nasa 38. So I am speculating, hindi po lalayo dyan or probably mas mababa na kaunti dyan ang magiging presyohan. But it will be decided pa. Okay. Mga ano pong petsa po ang pinag-uusapan po rito? Kasi habang umusad naman ang panahon, ay nahirapan po ating mga kababayan sa taas ng presyo ng bigas. Administrator. Naunawaan po natin yan, no? Sa ngayon po, hindi po kasi ito miyembro ng NPCC or sa DA po, hindi pa po na-decidean yan. Si Secretary po yan. I think ang signal na nakukuha natin dito ay as soon as possible kasi po talagang during our last meeting sa Strategic Committee meeting ng DA, talaga pong ito'y pinapaspasan at priority nga po ito. At part po nga niyan ay ang pagpupulong with the NPCC. Opo. So ito po yung minamadali. Opo. Gaano karami po ang ilalabas at gaano po matitira sapagkat may mandato po ang NFA na maglabas naman yan para sa relief operation pag may mga kalamidad po, Administrator? Tama po. Yan po ay ating binabalansa at kalkulado naman po yan. Sa ngayon po, ang ating pong total stocks na milled, meaning nagiling na, bigas na talaga yan, nasa 700,000 bags nationwide. Pero kasalukuyan po nagmimill ang ating mga rice mill, mga napag-aari po ng NFA. At nang binibid out pa rin po namin yung mga na-expire na milling contract namin sa mga private millers. So, pinapaspasan po natin yan. Kung sakaling man pong matodo na natin, full blast, magiling na po natin lahat yan, ay kabuuan po niya ng buong bansa ay meron po mga 5.7 million bags. Ngayon po, doon sa for calamities na alam natin, dapat hindi po tayo mawawalan yan, ay kalkulado naman po ang ilalabas natin yan. No? Hindi po natin ilalabas yan ng lahatan. Opo, calculated po yan. Opo. Di ba yung ilalabas nyo po yung tawag ninyo dyan ay aging stocks? Ano po? Yung sinasabi nyo ngayon po ay yung bibilihin nyo, nakatakdang bilhin nyo mula sa mga magsasaka, yun po naman ang pamalit nyo doon sa ilalabas, ano? Yung ilalabas para doon sa food emergency po natin. Tama ba, Administrator? Tama po yun. Ay papalitan po natin agad yan. Parating na po ang anihan. Opo. Ang ilalabas po natin naman sa food security emergency, hindi po aging stocks yan. Ano po, no? Ano, yan po ay mga regular stocks kasi wala naman pong sinabi sa batas. Nakita po nung tinignan ko, hindi po aging ang
ang sinasabi sa National Food Rice Emergency. So, hindi po, no? Kanya, hindi na po kailangan i-age yan. Once nag-declare po yung rice emergency. Mabuti nilinaw niyo po yan, ha? No, ha? So, pero pwedeng mapasama yung aging doon sa Pwede po. i-dispose ninyo. Ano po? Pwede po, pwede po. Pagdating po sa rice emergency, lahatan po Oo. yan. It's call po natin yan kung alin po ang uunahin natin. Of course, first in, first out. Pero syempre po, ang mangyayari niyan, ibebenta natin, let's say, for example lang po, no, 38, 36. Mhm. Eh, yan po ay mga good stocks, regular stocks po yan. Opo. So, ang ating pong aging ngayon, nasa 29 po sa Kadiwa. Opo. So mag-iiba-iba po ang presyo. Depende po doon sa gaano katagal na yan sa bodega. Ano po, Administrator? Opo. Depende po kung yan po ay tinatawag na namin non-regular or aging Oho. or regular na stocks. Opo. Ayun. So yung ilalabas nyo sa retail, dito sa, pag nilabas nyo sa publiko yan, iba-iba po ang presyo niyan. Hindi iisang presyo yan, Administrator. Hindi po, kasi iba po ang mga age niyan, so iba po ang presyo niyan. Opo. Sa ngayon po, ang pinakamataas natin na kami po, 38. At ang aging natin ay nasa 29. Yun po yung ating sa kasalukuyang presyo ng NFA. So pwedeng may 29 pesos tayo pag nilabas nyo po yung medyo matagal-tagal ng stock, Administrator, na mabili ang publiko? Opo. Meron po. Opo. Mabuti po naman. Okay. Paano yung arrangement nyo pala? Yung sinabi nyo na ito nung huli tayong magkausap na magbibenta naman kayo sa mga LGU. Ay ngayong pag nag-declare na ng food security emergency, matutuloy pa ba yun? Yung sa mga LGU na yan para sila magbenta? Opo. Ito po, ganito po yan, no? They are one and the same na pagbilis lamang po yan pag meron pong price emergency. Yun po ang aking pagkakaintindi dyan. Kasi po hindi naman po ang NFA, ang DA po, pag sinabi niya po nagkaroon ng rice price emergency, gagamitin din po niya yung kumbaga na channel, yung mga LGU din naman po. So it's the same po. Ang nangyari lang naman po, ang pagkakaiba, kapag meron ng rice price emergency, pwede na po na masabihan kami ni DA, ilabas nyo na yan, o through LGU kayo. So ganun lamang po ang mangyari. So almost the same po yan, yung channeling natin. Opo. At yung mga channel na yan, hindi sila allowed na magpatong ng tubo, Administrator. Hindi ko po masabi with confidence na hindi sila pwedeng magtubong. Alam po kasi natin ganito po yun . Alam po natin na paglabas po niyan sa NFA, mayroon hong kaakibat na cost like Gastos. logistics cost, packaging cost, labor cost, sino po ang magtatakal yan. So, hindi po natin pwedeng pangunahan. Hindi ko po alam kung ano po ang magiging diskarte po ng mga channels natin. Opo. Yun po ang hindi natin masasagot. But this is not for profit. Siguro para mabawi lang yung tawag nyo doon na yung gastos. Yung Cost recovery po. Cost recovery. I'm sure kung LGU po yan, they would rather, yung iba po na nakakausap namin, willing to subsidize talaga yung cost na yun. But for some, we cannot speak for them po. Baka mamaya po, kulang ang pondo rin nila. So kahit man lang mabawi man lang yung taga-benta, yung pambayad sa taga-benta, taga-supot, o yun po. Ayun. Pero sa mga palengke, magkakaroon ba kayo parang nung araw meron kayong NFA kiosk, meron kayong mga outlet sa mga palengke. Pag nangyari po itong deklarasyon na ito ng food security o rice emergency na ito, Administrator? It could be a possibility, pero nandyan na po yung ating mga Kadiwa kiosk. That would probably the best na, instead of us NFA kiosk. Opo, kasi nga po ang isa sa Kung issue, meron na po mga Kadiwa kiosk, mas maganda pong yun na ang gamitin. ang issue po kasi ngayon ay yung accessible ba? Kasi yung mga kadiwa natin, nagpaparami pa lang naman sila . Hindi pa talaga totoong laganap na katulad ng mga public market po, Administrator . Doon pumupunta ang mga mamimili para isahan na lang ang bili ng iba pa mga produkto doon . Opo, kasama ng bigas. Tama naman po yan. Talaga pong nagpaparami pa lang po ng Kadiwa. Unti-unti na pong nasosolve yung mga konting challenges ng Kadiwa. Like logistics cost,
yung manpower cost, kasi po ito matagal na nawala ang kadiwa, yung malawakat, ngayon lamang po panahon ni Secretary Kiko talagang pinalawak muli. So, understandably, meron po mga challenges sa pagpaparami yan, including funding. Opo. Yun po yun. If I may suggest, siguro dapat maging available, accessible din sa mga palengke po, Administrator. Opo. Yun po sana ang the best. Isa po sa mga napapag-usapan, ma-share ko na lang din, although dapat from the Department of Agriculture. Kaya yun po yung isang nakaplano po, lahat po ng dating retailers ng NFA, yung dating pinaka-latest na listahan ng mga accredited retailers namin, ay sila po yung uunahing itatap kung sakasakali man pong bababa tayo doon sa mga palengke. Yun po ang nasasaad sa draft guideline. So, we'll see how it will develop po. Opo, sige po, Administrator, salamat po sa panahon at sa impormasyon na ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po at maraming salamat sa ating lahat. Opo, si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority.